Napakalungkot na nakakalimutan ng mga tatay na nung iwan niya yung kanyang mga anak, nag-iwan din siya ng matinding impact sa buhay ng kanyang mga anak. Sa mga tatay po at sa mga magiging tatay, tandaan mo, once na iniwan mo ang asawa mo, hindi mo lang siya basta iniwan. Nag-iwan ka ng matinding impact sa puso at kalooban ng asawa mo. Nag-iwan ka rin ng matinding impact, matinding sugat sa kalooban ng mga anak mo at sa kabuuan ng pamilya mo. Pag nang iiwan ng pamilya, nang iiwan ng asawa at ng anak ang isang tatay, hindi lang basta siya nag-iwan, kung hindi nag-iwan din siya ng matinding impact at malalim na sugat sa kanyang asawa at mga anak. Now, ang tanong, ano ba yung karaniwang impact sa pag-iwan ng isang ama ng tahanan sa kanyang mag-iina? Una, gaya po nung akin nabanggit, lumilikha ka ng malalim na emotional pain sa mag-iina mo. Sino naniniwala ang lalim ng iniiwang sugat sa kalooban ng isang babae na ipinagpalit siya sa ibang babae ng kanyang asawa? Totoo po ba yan? Ang lalim nung iniiwang emotional pain doon sa isang babae na yung asawa mo nakuha kang ipagpalit sa iba. At sino po naniniwala ang lalim ng iniiwang sugat sa kalooban ng isang anak na iniwan ng tatay? Alam niyo po, una, tandaan niyo po, walang valid reason ang makapagpapababaw sa lalim ng sugat na dala ng pang-iiwan. Para po sa lahat ng tatay na nang iwan at nagbabalak ng naiwan ang mag-ina niya, tandaan niyo po, kahit gaano pa kaganda dahilan mo, the fact na wala ka sa panahong kailangan ka ng asawa mo, hindi nito mapapababaw o mapapababaw ng dahilan yung sugat na dinala mo sa kalooban ng asawa mo. Kahit gaano pa kaganda sa tingin mo ang dahilan mo, the fact na wala ka sa tabi ng anak mo sa panahong kailangan kanya, hindi nun mapapababaw yung sugat na dinala ng pang-iiwan mo sa kanya. At ikalawa, walang valid reason ang makapagpapabalik sa panahong ipinagkait ng isang ama ng tahanan sa kanyang mag-iina. Totoo po ba? Hindi naman talaga maibabalik ng valid reason ng pang-iiwan ng isang tatay yung panahon na dapat inukol niya para sa kanyang mag-iina eh. Totoo po ba yun? Kahit gaano pa kaganda yung dahilan mo, pero yung katotohanan na iniwan mo pa rin ang iyong asawa, ang iyong anak, hindi nito mapapababaw yung sugat na dinala mo sa kanila. Hindi maibabalik yung panahon na kinuha mo na dapat inukol mo sa kanila. At hindi maibabalik ng valid reason ng pang-iiwan ng isang tatay yung panahong pinakakailangan siya ng kanyang mag-ina. At the same time, hindi maibabalik ng valid reason ang panahon o yung panahon na dapat nasa tabi ka ng mag-iina mo, pero pinili mo silang iwan. Tandaan niyo po, no amount of reasons can bring back precious moment for family. No amount of regrets can bring back precious moment for your child. And no amount of precious or remorse can bring back precious moment for your family. Hindi kayang ibalik ng magandang dahilan mo ang mga panahong dapat nasa tabi ka ng pamilya mo. Hindi kayang ibalik ng panghihinayang
yung mga panahong dapat nasa tabi ka ng anak mo. At hindi kayang ibalik ng kalungkutan yung mga panahong dapat nasa tabi ka ng asawa mo at ng anak mo. Kahit gaano pa kalalim ang maging pagsisisi mo, ang kalungkutan mo, yung mga panahon na ipinagkait mo sa iyong asawa, sa iyong anak, dahil iniwan mo, hindi na maibabalik yon. And another thing, lumilikha ka ng maling halimbawa sa pamilya mo. Ang isang tatay na nang iiwan ng kanyang mag-ina, lumilikha ng maling halimbawa sa kanyang pamilya. Alam niyo po, oras na nagpasya ang isang ama ng tahanan na iwan ng kanyang asawa, lumilikha siya ng napakapangit na halimbawa sa kanyang pamilya. Oras na nagpasya ang isang ama ng tahanan na iwan ang kanyang anak, lumilikha siya ng maling halimbawa sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. What's the point? Lahat ng pang-iiwan sa asawang anak o sa asawa't anak, pwedeng maging entry point para magtanim ng galit ang isang anak. O makapagtanim sila ng hinanakit. Alam niyo po, ito ang totoo. Wala naman talaga na nasaktan na nagdiwang. Totoo po ba yun? Lahat nung nasaktan, ang isa sa mga pinaka hindi nila nagagawa, yung magdiwang sila. Wala namang nasaktan na natuwa. Wala namang nasaktan na nagsaya pa. Lahat ng nasaktang babae, lahat ng nasaktang anak dahil iniwan ng kanilang tatay, tandaan niyo po, nag-response according sa ginawa sa kanya. Nag-response according sa ginawa na pananakit sa kanya. At lahat ng nasaktan, lalo na ang nanakit ay isang ama ng tahanan, nag-response according doon sa ginawa sa kanya. Kaya nga sa mga tatay na nang iwan at nagbabalak mang iwan ng kanilang pamilya, ng kanyang mag-ina, do not expect na wala lang yon. No. Do not expect na pagkatapos ng ginawa mo, babalik ka na parang walang nangyari. No. And do not expect na pagkatapos na iwan mo sila, babalik ka na parang hindi sila nasaktan. No. Sa mga nagbabalak po na mang-iwan ng asawa niya, sa mga nakakakita na ng iba, tandaan mo, once na iniwan mo ang iyong mag-ina, napakalaki ang magiging impact nito sa pakikitungo nila sa iyo. Hindi yung parang babalik ka lang na parang wala lang. Hindi yung parang ayos lang pagkatapos mong gawin yon. Hindi yon parang babalik ka lang na normal lang uli ang iyong relasyon. No, walang ganon. Pag sinaktan mo ang iyong mag-ina, sinaktan mo ang anak mo, sinaktan mo ang pamilya mo, of course, merong magiging balik ito sa iyo sa pakikitungo nila sa iyo. So, meron itong babaguhin sa pagharap nila sa buhay. Meron itong babaguhin sa pagharap nila sa tao at higit sa lahat, meron itong babaguhin sa pagharap nila sa iyo. Ikalawa, lahat ng pang-iiwan sa asawa at anak pwedeng maging entry point para matakot sila na magtiwala at magmahal muli. Sino po naniniwala sa isang iniwan minsan ng asawang lalaki, laging may takot na kung magkaayos sila, baka mamaya ulitin uli ito. Totoo po ba yan? Isa sa mga dilema, isa sa mga takot ng mga asawang babae na iniwan, pag bumabalik na yung kanilang asawa, yung takot nila na baka gawin uli ito.
Yung takot nila na baka maulit-uli yung pangyayari. At alam niyo po, yung pinakamatinding trauma ng isang babaeng iniwan ng kanyang asawa, alam niyo, yung takot na baka mas masaktan pa siya kesa dati.